Nahak ang mga website ng ilang ahensya ng pamahalaan kagabi. Nagpakilala mga miyembro ng Anonymous Philippines sa mga nasa likod ng hacking. Ipinoprotesta raw nila ang pagsasabatas ng anti-cybercrime law. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Ang mensaheng ito ang bumulaga kagabi sa homepage ng ilang government website kabilang sa Bangko Sentral ng Pilipinas at MWSS. Gawa raw ito ng mga hacker na nagpakilalang miyembro ng Anonymous Philippines. Hindi rin nakalusot maging ang ilang website ng ilang pribadong kumpanya. Ang ginawang pag-hack, pagpapakita raw ng pagkadismaya sa Cybercrime Prevention Act, nakikitil daw sa kalayaan sa pamamahayag sa internet. Partikular na tinuligsa ang probisyon ng batas ukol sa e-libel, kung saan maaari raw maparusahan ng mga ordinaryong social media user sa anumang post na makikitaan ng paglabag sa kasong libel. Kaya dapat daw maamyendahan ng batas. Ang magkaibigang ito, aminado mga hacker, pero sila raw yung kung tawagin ay good hackers na tumutulong para mapatibay ang seguridad ng mga website. Hindi man sila kabilang sa grupong nag-hack kagabi, hindi raw nila maiwasang makisimpatya sa ipinaglalaban ng grupong Anonymous Philippines. Babala nila, hindi malayong magkaroon ng malawakang hacking kung hindi mapagbibigyan ng hiling ng mga nang-hack sa government websites kagabi. We really cannot stop them to do some sort of a rally on cyberspace. We're more concerned of the content nung law. Pero hindi lang hackers ang dismayado sa naipasang batas. Si Senador Teofisto Gingono III naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilang maipatupad ito. Tutol kasi ang senador sa probisyon sa e-libel kung saan maaari ng kasuhan ng libelo ang sinumang magpo-post ng komento o pahayag gamit ang computer na maaring sa tingin ng ilan ay nakakasira ng puri. The trend today worldwide is to decriminalize libel because it is a chilling effect. And in this case, in this law, this is a sizzling effect on the rights of people to express themselves. Bukod sa paglabag sa cybercrime law, sa ilalim ng bagong batas ay maaari ka pa rin kasuhan ng libel alinsunod sa revised penal code. Sabi ng senador, double jeopardy ito. 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong ang parusa sa libel sa cybercrime law. Mas mahaba kumpara sa 2 buwan hanggang 4 na taong parusang kulong sa ilalim ng revised penal code. Sabi ni Senador Cheese Escudero, wala pa raw sa committee report ang libel provision ng pirmahan niya kaya nakalusot. Kaya pagbalik daw ng sesyon sa October 8, agad siyang maghahain ng panukala. Ang ilang bloggers nga nababahala na sa naturang batas. We don't have that kind of protection. Wala kaming training, wala kaming editors. And that puts us at risk. There are too many loose ends in it. Masyadong maraming butas. It's like a sieve. Kawawalan ng democracy pag tumuloy itong cybercrime law dahil nililimit niya yung mga taong pwedeng magsalita or pwedeng mag-criticize. Bukod sa e-libel provision, nababahala rin si Senador Gingonas sa kapangyarihan ng Department of Justice na magtanggal o mag-restrict ng access sa isang website na sa tingin nito ay lumabag sa batas. Naging judge, jury and executioner yung Secretary of Justice dito sa provision na ito. Violative of the Constitution. Nauna na rin naghain ng kaparehong petisyon sa korte ay isang grupo ng mga mamamahayag, businessmen at cyber experts. Ang Malacanang naman, dinepensahan ang batas. Kailangan daw ng bansa ang Cybercrime Prevention Act para matapos ang problema ng krimen sa internet tulad ng cybersex. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.